Sa pagbubukas ng pinakabagong NAIA Expressway westbound off-ramp sa Pasay City, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na walang patid ang pakikipag-usap ng gobyerno sa iba't ibang bansa at stakeholders para hindi maubusan ng langis ang Pilipinas. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, may crude oil inventory na tatagal hanggang Hunyo. Una nang kinumpirma ng Malacanang na dumating sa bansa ang 700,000 na bariles ng langis mula Russia. Sa ngayon, Petron ang natatanging refinery sa bansa kung saan ang inaangkat na krudo ay nakakagawa ng fuel at oil products. I am sure napag-usapan din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Sa panayam kay Petron President at CEO Ramon Ang, sinabi niyang nagagawa ng kumpanya na bahagyang ibaba ang presyo ng fuel products dahil sa refinery at kaya rin daw nilang suplayan ang 35% ng energy need sa bansa. Pagtitiyak ni Ang, walang mananamantala sa Middle East crisis. We will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala yung sa akin income. Dagdag pa ni Ang, bukas din siya sa posibilidad na ibenta sa gobyerno ang Petron. Kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung Petron sa akin. Kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo. Di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Samantala, nakadiskubre ang bansa ng panibagong gas supply source sa Malampaya Gas Field ayon kay Pangulong Marcos. Ang Camago 3 well ay inaasahang makakatulong para palawigin ang operasyon ng Malampaya Gas Field ng 6 pang taon. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. This is indigenous energy. It is ours. This is our future, and it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Dumating na rin sa Pilipinas ang unang shipment ng diesel na inangkat ng Energy Department na may lamang higit 140,000 na bariles. We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum. Hindi naman isinasara ng Pangulo ang pag-uusap para sa panukalang ibasura ang Oil Deregulation Law. Sa ilalim kasi ng naturang batas, walang kapangyarihan ng gobyerno na kontrolin ang presyo ng produktong petrolyo at may market competition sa mga kumpanya ng langis. As I said before, nothing is being discounted. Ibig sabihin, lahat ng maaring gawin upang meron tayong magawa para tulungan na pagaangin ang epekto at nitong nangyari itong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. We will have to amend the oil regulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. Samantala, nilinaw ng palasyo na may ngipin pa rin ang gobyerno sa ilalim ng National Energy Emergency. Ito ay sa kabila ng pahayag ng ilang mga mambabatas na walang kapangyarihan kontrolin ang presyo ng mga produkto dahil hindi isang state of emergency ang idineklara ng Pangulo. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa National Energy Emergency. Opo, at maaari pong magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus.